Apat na mansyon ng mga ampatuan ni raid ng daan-daang pulis at militar. Secret compartment sa pader na diskubre. Ilang mamamahayag na kabilang sa namasaker sa Maguindanao, inilibing na. Hustisya, sigaw ng mga kaanak at kaibigan. Exclusive, dating beauty queen at aktres sa si Aurora Sevilla, arestado dahil sa pagbebenta umano ng shabu. Coach ni Manny Pacquiao na si Freddie Roach, payag kayang makasagupa ni Pacman si Floyd Mayweather Jr. sa Amerika. Bagong inventong bra, pwedeng gawing emergency face mask. Tips para makatipid sa pamimigay ng regalo sa Pasko, alamin. Rian Ramos, secret crush daw ni Jeff Eigenman. At Katrina Halili may babala sa mga gustong manligaw sa kanya. Mula sa GMA Network Center, narito si Mel Chanco, Mike Enriquez. Ito ang 24 Oras. Mga kapuso, ang inyo pong nakikita sa mga sandaling ito ay bahagi ng raid kanina sa mansyon ni Dato Unsay Maguindanao Mayor Andal Ampatuan Jr. Yan po ay naganap sa Sharif Agwak. Tinibag ang pader tulad ng nakita nyo ngayon lamang. Dahil yung mga armas, mga kapuso, nasa likod daw may armas. May natagpuan nga mga bala ng baril. Dito naman, ang kuha sa raid sa bahay ni dating Maguindanao Governor Andal Ampatuan Sr. Animoy sasabak sa gera ang puwersang dala ng militar. Sa araw na ito, walang gaanong nakuhang armas sa mga silakay na mansyon. Pero kung susumahin ang nahukay ng mga armas sa kalapit na bakanting lote kagabi, kaya raw nitong armasan ang isang batalyon. Magandang gabi po. Sa bisa ng search warrant, magkakasunod na sinalakay ng raiding teams ng pulisya at militar ang apat na mansyon ng pamilya Ampatuan sa Sharif Agwak sa Maguindanao. Bahagi pa rin po ito ng investigasyon sa pagpatay sa 57 tao, kabilang ang 30 taga-media noong isang linggo. Para sa detalye ng apat na raid na yan, mga kapuso, mag-uulat po live mula sa lungsod ng Cotabato, sina Chino Gaston at June Veneracio. Nakatutok naman live mula sa Takurong sa Sultan Kudarat, sina Jiggy Manicad at Emil Sumangil. Unang pinasok ng mga otoridad ang mansyon ni Dato Unsay Maguindanao Mayor Andal Ampatuan Jr. sa Sharif Agwak. Si Mayor Andal Jr., mga kapuso, ang pangunahing akusado sa Maguindanao Massacre. Narito po si Chino Gaston para sa detalye. Chino? Mike, todong seguridad sa pagpasok ng mga sundalo at pulis sa bahay ni Dato Unsay Mayor Andal Ampatuan Jr. sa Sharif Agwak, Maguindanao. Wala namang pumalag mula sa pamilya ng mga Ampatuan. Hinalughog ng raiding team ang kasuluk-sulukan ng mansyon ni Mayor Andal Jr. Kasangga nila sa operasyon ang mga bomb-sniffing dogs. Nang matunton nilang pader na ito sa guardhouse, bumulaga ang secret compartment. Ang itinuturo ng mga aso nasa loob ng pader. Dahil nakasemento, napilitan ng mga pulis na bakbakin ang pader gamit ang maso. Pero mga walang lamang ammo boxes at bandolier ang nakita. Iilang lumang bala ng M16 at 50 caliber rifle ang kanilang nakita. Ang mga walang lamang kahon ng mga bala may tatak ng Arsenal DND. Siguro, meron silang mga natira dito pero yung iba siguro maybe na transfer sa somewhere else. Sinuyod ng mga pulis sa mga kwarto. Tumayong saksi sa pagpapatupad ng search warrant ang media at may bahay ni Mayor Andal Jr. Naging matindi raw ang trauma ng 3 anak nila sa pagpasok ng mga todo-armadong sundalo at pulis. Kaya sinundo sila ng Provincial Health Officer. Inihatid ang mga bata sa bahay ng kanilang lolo na si dating Maguindanao Governor Andal Ampatuan Sr. Habang isinasagawa ang raid, nakapalibot ang mga sundalo. Sa isang tagpo, nagkaroon ng tensyon.
bigla na lamang nagposte yung mga militar at pulis dito sa likuran ng truck nito dahil habang isinasagawa at sinaserve ang search warrant dito sa bahay ni Dato Unsay, may namataan silang kakaibang pagkilos mula naman dito sa bahay ni Andal Sr. Bigla namang dumating ang mga supporter ng mga ampatuan pero hinarang sila ng mga pulis at sundalo. Ang nagpakilalang imam na ito, sinita ang mga nakabantay na sundalo. Sinasabi na hindi hinarang ang tao. Pero iba naman ang ginagawa dito sa ground. Bakal taos naman. Hindi naman pagkakas. Anong nang taos niya? Taos ka! Kinalauna ay pinayagan din na magtipon-tipon ang supporters ng mga ampatuan sa labas ng mansyon. Mike, ayon na rin sa isang taga-suporta ng mga ampatuan na ating nakausap kanina, mistulang overkill daw ang pagpapadala ng napakaraming tangke, sundalo at pulis para mag-serve lamang ng isang search warrant. Mike? Sino, may mga naaresto ba? Mike, sa alam natin walang naaresto kanina sa nangyaring raid sa Sharif Agwak. Maraming salamat, Chino Gaston. Ikalawang sinalakay ng mga otoridad ang lumang bahay raw ni dating Maguindanao Governor Andal Ampatuan Sr. Umalma dito ang anak na si Maguindanao Governor Sajid Ampatuan dahil ang pinasok na bahay daw kanya raw at hindi sa kanyang ama. Nakatutok si June Veneracion live mula pa rin sa Cotabato City, June. Mel, 300 pulis at sundalo ang nagsagawa ng raid sa mga bahay nga ng mga patuan dahil sa hinalang may tinatagong matataas na kalibre ng baril. Maaga pa lang nagtipon-tipon na ang mga tropa ng PNP at AFP. Ito na yata ang pinakamalaking puwersa na nakita ko para sa pagsiserve ng search warrant. Isinama sa last-minute briefing ang magko-cover na media. Alas 7 ng umaga ang jump-off o simula ng operasyon. Unang pinasok ang bahay ni Mayor Andal Ampatuan Jr., ang pangunahing akusado sa Maguindanao Massacre. Pumasok na sa loob yung unang bugso ng mga pulis at sundalo at sa mga sandaling ito, nandito tayo sa labas at naghihintay kami ngayon ng clearance para kami naman yung makasunod doon sa raiding team. Nang mapasok ang compound, nakita namin ang mga nakadapang tauhan ni Mayor. Pero hindi pa pala cleared ang lugar. Labas muna saglit lang. Labas muna. Sunod na pinuntahan ang lumang bahay ni dating Maguindanao Governor Andal Ampatuan Sr. Panay ang ikot ng mga OV-10 bomber, nagmo-monitor sakaling gumalaw ang puwersa ng mga patuan. Halos isang oras bago nakapasok sa loob ang raiding team. Pinadapa ang mga tauhan ng mga patuan. Bago pumasok ang search team, pinakapkapan muna sila sa mga abogado ng pamilya Patuan para maiwasan ang paratang ng pagtatanim ng ebidensya. Wait. Search kayo. Attorney, search mo yung mga tao namin kung may mga dalang yung witness. Umalma si Governor Sajid Ampatuan. Maliraw ang search warrant dahil ang pinasok na bahay ay kanya at hindi sa ama. Sabi ko, kahit masama pong loob ko, nakipag-cooperate na lang po para wala po silang masabi na may tinatago po kami. Pero itinuloy pa rin ang paghalughog sa buong bahay. May nakitang listahan ng mga pulis sa loob ng vault. Can I have this? Kasi i-search ko namin. Pati ang mga mamahaling sasakyan sa loob ng compound, hinalughog. Pero walang nakuhang baril o kahit isang pirasong bala. Mel, sabi ni Governor Sajid ay ilang araw nang hindi makakain ng maayos at 2 araw nang nakadextroso mano ang kanilang ama na si Ampatuan Sr. mula nang madawit ang kanyang pamilya sa Maguindanao Massacre. Mel? Maraming salamat sa iyo, June Veneracion. Ang ikatatlong mansyon sa Sharif Agwak na pinasok ng raiding team ay kay Mayor Dato Akman Ampatuan ng Salibo, Maguindanao. Pinsan siya ni Mayor Andal Jr. Nakatutok si Emil Sumangil live mula naman sa Takurong Sultan Kudarat. Emil, ano nangyari doon? Mike, wala ang mayor ng bayan ng Salibo sa Maguindanao nang salakay ng pulis at militar ang kanyang bahay kaninang umaga. Malayo sa main road at nasa loob ng barangay poblasyon sa Sharif Agwak din ang target area. Pinangunahan ng 2 V-150 ang raiding team. Unang pinapasok ang tropa ng Special Forces ng pulis.
Sila ang inatasang mag-clear sa area. Kami lang dalawa, sir. Tayo, sama kayo sa amin. Sige. Nang bitawan na ang go signal, pinasok na ito ng raiding team. Okay, tabi lang muna, ha? Okay na muna, okay na. Lahat kami lang muna, ha? Gigit na ako sa inyo. May video. Pinalibutan ng malawak na bakuran sa laki ng lote ng target. Nag-alangan ng mga pulis sa hilera ng mga barong-barong sa likuran. Dito sandaling tumaas ang tensyon. Maya-maya pa, na-clear na ang area. Ang bahay na ito ay pag-aari ni Salibo, Maguindanao Mayor Dato Ahmad Ampatuan, pinsang buo ni ARMM Governor Dato Zaldi Ampatuan. Sa kisame ng bubungan ng ginagawang bahay ng alkalde, nakuha ang 12-gauge shotgun na ito at ilang bala. Issue na natin ang receiver, sir. Ano yan? Sa damuhan sa labas ng bahay ni Mayor Ampatuan, natagpuan naman ang mga basyo ng mortar at rocket-propelled grenade at kahong-kahong mga lalagyan ng bala. Posibleng muling ipacheck ng pulisya at militar ang bakanting lote sa likod bahay ng alkalde dahil bukod sa tumunog ang detector ng pasadahan ng area na ito. Nagpahiwatig rin ang K9 na bitbit ng Army. Naabutan ng raiding team ang may bahay ni Mayor Ampatuan pero tumanggi siyang magbigay ng pakayag. Ito turn over ng CIDG Region 12 sa PNP SOCO ang mga ebidensya para maimbestigahan. Mike? Maraming salamat, Emil Sumangil. Aalamin ng mga otoridad kung sino ang may-ari ng bulto-bultong armas na nahukay kahapon sa isang lote malapit sa mansyon ng mga Ampatuan sa Sharif Agua. Sa sobrang dami, kaya raw nitong armasan ng ilang batalyon. Nakatutok si Chino Gaston. Hapon na nang simula ng militar at pulis ang paghuhukay sa bakanteng lote na ito sa Sharif Agwak, Maguindanao, malapit sa isa sa mga mansyon ng mga Ampatuan. Gamit ang mga metal detector at bomb-sniffing dogs, natuntun ng mga otoridad na may nakatagong arsenal o malaking imbakan ng baril at mga bala sa ilalim ng lupa. Habang palalim ang gabi, unti-unting nakita sa imbakan ng armas ang iba pang sikreto nito. Malalakas na uri ng armas, gaya ng mga squad automatic rifles at M16. Meron ding nakuha ang isang 50 caliber Barrett sniper rifle na may telescope, 2 mortar at 12 ng bala nito. Mahigit 100 kahon ng bala ng M16 na gawa ng Arms Corporation of the Philippines at mga lata ng 7.62 caliber na may tatak naman ng Government Arsenal DND sa mga lata nito. Kabilang sa mga pinakahuling nahukay ang 2 90mm recoilless rifle o bazooka kung tawagin. Sa sobrang dami ng bala at malalakas na kalibreng baril na nahukay dito, kaya raw suplayan ng arsenal na ito ang mahigit 2 brigade ng Philippine Army. May mga nakuha ring campaign paraphernalia. Pagamat wala pang matibay na ebidensya, hindi raw mahirap isipin kung sino ang may-ari ng mga armas na ito. Alam na ba natin kung sino ang may-ari nito? Alam naman natin na kung sino yung warlord po dito sa Maguindanao. So, I did not say more. Dahil may mga serial at batch number sa mga baril at kahon ng bala, aalamin daw ng pulisya kung sino ang nagbenta at kung kanino ibinenta ang mga armas. Inaalam din kung sino ang may-ari ng bakanteng lote. Itinanggi ni Maguindanao Governor Sajid Ampatuan na sa kanila ang mga nahukay na baril at bala. Baka raw sa military yun dahil galing sa arsenal nila. Matapos ma-process at mamarkahan ng mga scene of the crime operatives, isa-isang kinarga mga armas sa mga truck ng militar para mailipat sa mas ligtas na lugar. Itutuloy ang paghuhukay sa mga susunod na araw. Mula sa Sharif Agwak, Maguindanao, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Sa mansyon naman ni ARMM Governor Zaldi Ampatuan, sama-samang nagdasal ang kanyang mga taga-suporta. Dumating din ang ilang mga taga-Court of Appeals. Dala ang tinatawag na writ of amparo na kumikwestiyon sa naging aksyon ng mga otoridad nitong mga nakaraang araw. Nakatutok si Jiggy Manicad live mula sa Sultan Kudarat. Jiggy. Mike, naging magkaiba nga sitwasyon sa loob at labas ng mansyon ng mga Ampatuan. Kung sa labas, maaksyon. Sa loob, kalmado.
Sa labas ng mansyon ni ARMM Governor Zaldi Ampatuan, ganito ang sitwasyon. Dagsa mga sundalo at pulis. Kasama kami sa mga operasyon sa mga hinihinalang imbakan ng armas ng mga Ampatuan. Emosyonal ang ilang miyembro ng pamilya, lalo na ang anak ni dating Governor Andal Sr. na si Sajid, na siya naman ngayong nakaupong gobernador. Sa gitna ng tensyon at pagkilos ng mga raiding team, iba naman ang nagaganap sa likod ng pader ng mansyon ni Governor Zaldi. Dahil Biyernes ngayon, kasama kanyang mga taga-suporta, nag-alay sila ng panalangin. Pahapunan ng magdatingan ng mga tauhan ng ARMM. Dito na ginawa ang cabinet at staff meeting na dapat sana'y sa Cotabato. Dahil hindi pinalalabas ng mansyon si Governor Zaldi, minabuti ng mga tao niya na sila na lamang ang pupunta rito. Pinakita lang namin yung aming suporta kay Governor at yung aming simpatiya. Naisilbi na rin ng 21st Division ng Court of Appeals sa Cagayan de Oro ang writ of amparo laban sa matataas na opisyal ng militar, PNP at NBI. Kinukwestiyon nila ang hakbang ng mga sundalo at pulis, pati na ng NBI nitong mga nakalipas na araw, lalo na ang paglimita sa galaw ng mga Ampatuan. Inatasan din nila mga respondent na sumipot sa isang hearing na itinakda sa December 9. Mike, nakausap nga natin Secretary Puno ng DILG at pinaliwanag niya na sa panig ng pamahalaan ang seguridad na ibinibigay sa mansyon ng mga Ampatuan ay para na rin sa mga banta, laban sa mga banta sa buhay ng pamilya. Mike? Jiggy, lilinawin ko lang. Kumpara doon sa ibang mga tirahan ng ibang mga Ampatuan, diyan sa tirahan ni Governor Zaldi Ampatuan, walang raid na naganap. Ganun ba yun? Dito kanina, Mike, walang raid na naganap. Bagamat inaantabayan ng mga tauhan niya, yung legal team niya, ang pagpasok ng mga operatiba dahil meron din silang impormasyon na may search warrant na inihahanda para dito sa bahay na ito. Mike? Ano yan, Jiggy? Talagang walang search warrant? O nandyan pa rin yung mga tropa ng gobyerno na naghihintay dumating dyan ang isang search warrant? Wala pang search warrant pero yung security na binibigay sa labas ng bahay, yung mga sundalo na kantabay doon mula sa Philippine Army ay talagang itinalaga doon para limitahan yung labas at pasok ng mga tao, pati yung mga gamit dahil nga ang kanilang impormasyon o ang kanilang pangamba ay makapagpuslit ng armas doon. Pero sa nakalipas na araw ay nakita naman natin na pagkain lamang yung karaniwang ipinapasok dito sa loob ng bahay bukod pa sa supply ng tubig. Mike? Maraming salamat, Jiggy Manikad. Nagsilikas na ang mga residente sa ilang barangay sa Sharif Agwak sa takot na madamay sa gulo doon. Habang umiigting kasi ang operasyon ng mga pulis at militar sa lugar, patuloy ring dumarating ang mga supporter ng pamilya Ampatuan. Nakatutok si Emil Sumangil. Nang magsimula ang operasyon sa 4 na target, lalong sinakal ng pulis at militar ang daloy ng mga sasakyang papasok sa kalsada patungo sa mansyon ng mga Ampatuan. Ang mga taga-suporta nila, hindi basta-basta pinapasok ng blocking force, kaya nagka-problema. Ang problema ngayon ng mga hindi sila makakapasok. Ang iba dyan magpunta sa simbahan para magdasal doon, kay Friday ngayon, it is our hot. Nagkainitan ng mga pulis at supporters ng pamilya. Habang tumatagal, kumakapal ang bilang ng mga supporter ng pamilya sa harapan ng 2 sa 4 na mansyon ng mga Ampatuan na ino-operate ng raiding team. Makikita sa video ang pagdating ng mga pribadong sasakyan na nagrarasyon ng mga pagkain sa mga supporter. Ito'y pinagkaguluhan. Nagmistulang war zone ang lugar. Nakaposte sa bawat kanto ang V-150 na sasakyang pandigma ng militar. Ang tropa ng mga pulis at sundalo nakakalat at makikita saan ka man lumingon. Mistulang ghost town sa mga karating na barangay. Patay ang negosyo at sarado ang mga tindahan. Walang sasakyan sa terminal at ang makikita sa mga lansangan kundi iilang sasakyan, ibon at iba pang hayop. Nang iserve ang search warrant kaninang umaga hanggang sa mga paranghalian, ganito ang sitwasyon sa mga karatig na barangay sa loob ng Sharif Agwak, Maguindanao. Walang masyadong bumibiyay sa kalsada, puro militar lamang at walang tao sa pamilihang bayan. Sa boundary ng Sharif Agwak, nagsisilikas na ang ilang residente. Kasama ang kanilang mga mahal sa buhay, bitbit ang ilang gamit at kasangkapan. Lilikas na raw sila sa kabilang bayan. Hindi na muna raw nila papapasukin ang kanilang mga anak sa paaralan at pansamantalang iiwan ang pangkabuhayan
para mailigtas sa mga sarili sakaling humantong sa kaguluhan. Umiiwas lang kami sa gulo. Baka kasi madamay, may pamilya kami. Takot po sila ba? Yung mga bata, sabi ko sa kanila, ilikas po na natin mga bata papunta dyan sa ating dahil nabahala ang pag-aaral nila. Matakot kami, madamay kami sa nangyari dito. Mula dito sa Maguindanao, Emil Sumangil Nakatutok, 24 Oras. Napuno po ng dalamhati ang libing ng malo sa mga mamamayag na pinatay sa Maguindanao. Katarungan ang panalangin ng mga naiwan nila. Mula sa lungsod ng General Santos, nakatutok si Sandra Aguinaldo. 12 araw matapos ang Maguindanao Massacre, inhatid na sa huling hantungan ang 8 sa mga mamamahayag na napaslang. Humuhos ang emosyon ng mga kaanak ni Ayan Subang, Gina de la Cruz, Lea Dalmasio, Ronnie Perante, Marife Montaño, Tess Cablitas, Razel Morales at Robilio Bataluna. Si Victor Nunez at PBC Kikawa balik daw. Ang masakit pa, hindi man lang sila masulyapan sa huling pagkakataon ng kanilang pamilya dahil may takip na puting tela ang kanilang mukha, dala ng matinding sinapit sa kamay ng mga pumaslang sa kanila. Upang maiwasan natin ang disgrasya, so muli po sa inyo. Kanina, hindi lamang sila mga journalist. Sila'y magulang, anak, kapatid at kaibigan sa mata ng kanilang mga iniwan. Isa-isang inilagay ang mga nabi nila sa mass grave na ito sa Forest Lake Memorial sa General Santos City. Pero sana raw, hindi malibing sa limot ang kanilang sinapit. Sa mga ampatuan, sana naman po ay sumurinder na kayo, tulungan nyo kung sino ang kagawan. Alam ko kayo po. Sana hindi lang dito matatapos ang lahat. Sana wag nilang kalimutan. Ang mga mamamahayag na nag-cover, idinaan sa suot nilang t-shirt ang kanilang damdamin. Nagpalipad din ang mga puting lobo at sabay-sabay na nawagan sa katarungan. Napakaraming buhay ang nawala, so hindi pwede na walang hustisya. Ang taong bayan ay magagalit sa administrasyon na ito pag walang hustisya na mangyayari. Dumalo rin sa libing si Justice Undersecretary Rick Blancaflor ng Task Force on Media Killings at nangako siyang pagsusumikapang mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng mga miyembro ng media. Mula sa General Santos City, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Pihadong magiging mainit ang labanan sa eleksyon sa lungsod ng Quezon na isa sa mga may pinakamalaking bilang ng mga botante. Sa posisyon pa lang na alkalde, 10 na ang naghain ng Certificate of Candidacy kabilang ng ilang artista at veteranong politiko. Nakatutok si Rida Reyes. Tinaguri ang City of Stars ng Quezon City, kaya kapansin-pansin hindi lang mga prominenteng pangalan sa politika ang bida sa eleksyon, kundi maging sa larangan rin ng showbiz. Gaya na lang ng tambalang Herbert Bautista at ang anak ni Quezon City incumbent Mayor Sonny Belmonte na si Joy Belmonte sa ilalim ng Liberal Party na makakatapat naman ng tandem ni Mike Defensor ng People's Reform Party at ni Aiko Melendez ng Pwersa ng Masang Pilipino. Present din ang mga veterano na kung maituturing sa politika, tulad din na dating Quezon City Mayor Ismael Mathay Jr. na tatakbo rin sa pag-alkalde bilang independyente. At Quezon City Representative Mary Ann Susano na tatakbo sa pag-alkalde sa ilalim ng NPC at ng Lakas CMD. 6 na independent candidates pa ang nais tumakbong mayor ng lungsod, sina Councilor Ariel Inton, J. Bautista, John Charles Chang, Engracio Icasiano, Henry Samonte at Roberto Zumbilio. Sa dami ng mga kakandidato, di maiwasang maging mainit ang gigil ang politika sa lungsod. Si Defensor, wala naman daw talagang balak tumakbo bilang mayor, pero nagbago raw ang isip na madiskubre niya ang umano'y mga katiwalian sa panunungkulan ni Vice Mayor Herbert Bautista. Nakita ko mismo yung mga papel na mga emergency purchases, na mga ghost projects of the 300 million na budget ng Vice Mayor's Office. Tinitingnan ko yung mga dokumentong yan at hindi ko maisip paano nakalusot. I really don't know kung ano yung basis niya. Hindi ko maintindihan yung basis niya. Whatever is the gain of the Belmonte administration for 9 years is not the responsibility of one person but the entire team of the SB team Quezon City
And I'm part of that team. Bagamat tinitira sa kanya umanong ghost projects, nasa plano pa rin daw ni Bautista na gawing moderno ang buong lungsod sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga karagdagang infrastruktura. Ang nagbabalik eksena namang si Mel Mathay, ipinagtanggol ang sarili laban sa mga pumupukol sa kanyang muling pagkandidato. It's not the age difference. It is, feeling of you can do it, you still have the health to do it, and by God's will, you will be able to do it. Mga pangangailangan tulad ng mas mataas na kalidad ng edukasyon, dagdag na infrastruktura, pabahay at healthcare naman ang kanyang tututukan. Habang si Congresswoman Mary Ann Susano nakasentro ang platforma sa edukasyon at paglago ng ekonomiya ng lungsod. Quezon City is the prime city all over the Philippines. Pinakamaganda. We have a promising city and we will make Quezon City a dragon city. Maituturing ang tunggalian sa karanasan at kasikatan ng takbo ng politika sa Quezon City at sa huli, nasa kamay pa rin ng mga botante ang kapalaran ng lungsod sa darating na eleksyon 2010. Rida Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Isang biyahe, 10 destinasyon, mga pinakamahihirap na lugar sa bansa. Isang camera, isang notebook. Magsisilbing boses ng ating mga kababayan. Makikinig kaya silang mga uupo matapos ang botohan? Totoong kwento, tunay na buhay. Samahan niyo kami sa biyaheng totoo. Mga kapuso, kung ang kabataan ang pag-asa ng ating bayan, anong klaseng hinaharap kaya ang ating aasahan mula sa mga batang pumapasok po sa eskwelahan na kumakalam ang tiyan? Gutom ang pangunahing suliranin na hinaharap araw ng mga kababayan natin sa Abra. Ang pinakamatinding biktima ay mga bata na nang nadat na namin ay nanghihina na. May paano sila matututo? Laman po ng notebook na ito ang isang panawagan para matigil na ang pagkalam ng sikmura ng mga tiga-Abra. Makikinig kaya ang mga susunod na uupo kahit pa nagmula lamang ito sa isang bata? Narito po ang biyaheng totoo ni Joseph Borong. Nakilala ko si Jezreel sa isang liblib na barangay ng Bangged sa probinsya ng Abra. Hindi birong pumunta sa kanilang lugar. Matatagpuan sa kabilang pampang ng Ilog Abra ang barangay Banyakaw. Mahirap? Mahirap talaga muna. Bakit? Kasi mabigat. Walang tulay patawid. Mabutit hindi malaki ang ilog. Pag umuulan kasi, di uubra ang mga balsa. Tanghaling tapat na makarating ako sa kanilang lugar. Labing isa silang magkakapatid. Ang 5, may kanya-kanya ng pamilya. Ang nilagang gabi at kanin, pang-agahan, pananghalian at panghapunan na ng mag-anak. Napansin ko ang 9 na taong gulang na si Imet minamanas. Si Eric naman na 7 taong gulang, hindi na halos maimulat ang mga mata. Kulang na nga sa sustansya, nagkasakit pa sa bato ang 2 bata. Pero kailangan munang magtiis habang wala pang perang pampagamot sa kanila. Tapos pagdating dito sa bahay, na anong ulam, gano'n na lang mga talbos na kamuti o kaya ganyan pagtanim namin. Yun na lang ang... Ano sinasabi? Hindi na lang siya kumikibo. Basta kumain na lang. Makikita mo na yung tuloy yung luha niya na kumakain. Nakikisaka lang kasi sila Aling Mila at Mang Rodolfo na peste pa ang mga maisan. Si Jezreel na balang araw ay posible mag-ahon sa kanila sa kahirapan, nagkakasakit na rin. Nahihilo po. Pag tumadaan po ako, parang wala akong makita. Nagtitiis na lang po sa gutom. Madalas walang baon si Jezreel kapag pumapasok. Pagkawin ng pabansa, alit na may damdamin. Mahinahon. Mahinahon. Magaling siya pero parang nanghihina ganun. Makikita mo sa mata. Naawa ko talaga sa kanya, yan ang sabi ng kanyang advisor. Ano? Salisag na? Pero hindi lamang si Jezreel ang ganito sa kanyang paaralan. Natutumba sila kung minsan, nahihilo, ganun. Kaya ano ginagawa niya pagka ganun? Eh di, ano na lang, binibigyan na lang ng pagkain.
Walang pera para sa pagkain, lalong wala para sa gamot. Salat sila sa buhay, pero hindi sa pag-asa at pananampalataya. Ba't ka may rosary? Gusto daw siya pong magamot. Ang mga bata na kukuha pa rin ngumiti. Lalo na sa mga bihirang araw na tulad nito, may feeding program ang daycare center. Hindi ba araw-araw? Ngayon na lang po. Ubusin na lang after 2 months. Within 2 months siguro to. After 2 months ba ulit? Wala na po. Malaking kabalintunaan kung tutuusin kung bakit nagugutom ang mga taga-Banyakaw. Kabilang man kasi ang Abra sa 10 pinakamahihirap na probinsya sa Pilipinas, isa pa rin ito sa nangungunang producer ng palay sa Cordillera Region. Katunayan, galing sa Abra ang halos 2 sa kada 10 sako ng bigas sa rehiyon. Pero gaya sa iba pang lugar sa Pilipinas, iilan lamang ang nagmamay-ari ng ekta-ektaryang lupain sa Abra. At gustuhin man ng mga taga rito na maghanap ng ibang pagkakakitaan bukod sa pagsasaka, wala raw ibang mapapasukan. At kung meron man, dahil walang natapos, hindi raw sila kwalipikado. Isang malungkot na masayang karanasan ang pagkakataong nakilala ko si Jezreel, ang kanyang pamilya, at ang iba pang taga-barangay Banyakaw. Malungkot dahil nakita ko kung gaano kahirap ang kanilang buhay. Masaya dahil sa kabila ng kanilang kahirapan, buhay sila, hindi sumusuko at buo ang pananalig. Pinahiram ko kay Rael ang notebook. Sabi ko sa kanya doon niya isulat ang mga gusto niyang iparating sa susunod nating magiging presidente. Nakapagsulat ako dahil gusto kong tulungan niyo ang aking 2 kapatid na may sakit-sakit ni. Nasisira na rin po ang aming mga pananim. Ang mga tao ay bihira na rin kumakain ng 3 beses sa isang araw. Mamahal Jezreel Tivla sa Banyakaw, Bangged, Abra. Gusto kong tiyakin kay Rael na darating ang mga solusyon sa kanilang mga problema. Pero ang tanging ko na ipangako sa kanya ay pag-asa. Pag-asang nakasalalay sa inyong mga kamay sa pamamagitan ng inyong kapangyarihang magluklok sa susunod na mamumuno sa ating bansa. Ako si Joseph Morong, ito ang aking biyaheng totoo. Grande ang konsyertong idinaos kagabi sa Manila Cathedral na kinatampukan ng sikat na pipe organ at ng ilang mang-aawit. Bahagi ng kinita sa konsyerto ilalaan sa mga biktima ng bagyo at sa pagpapagawa ng mga sira sa simbahan. Nakatutok si Connie Sison. Dinagsa ang 4th Manila Cathedral Basilica Pipe Organ Festival kagabi. Bukod sa pipe organ na pinakamalaki sa buong Asia, tumugtog din ang Philharmonic Orchestra kasama ang 5 choir mula sa iba't ibang colleges, universities, simbahan at government institution tulad ng COMELEC. Mahigit 2 oras tumagal ang one-night-only concert sa pangunguna ni Pinay soloist Camille Lopez Molina. French tenor Dominique Morales, Pinoy bass baritone Jesus Baang, at Austrian conductor Ernest Hetzel. Hango ang mga kanta sa likha ng kompositor na si George F. Handel na may tema ng Christmas cycle o kapanganakan ni Jesus. Grand kasi na simbahan na to, kailangan talaga grand ang palabas, hindi ba? Ilalaan ang nakalap na pondo para sa mga biktima ng bagyong Ondoy at Pepeng at sa rehabilitasyon ng Manila Cathedral na may mga sira na. 50 taon na ngayon ang Manila Cathedral na itinuturing na ina ng lahat ng simbahan sa bansa. You can see cracks around. So dahil nga ngayon 50 years, we have to ascertain the structural integrity of this building. Season, nakatutok 24 oras. Kaligtasan mo sa Alerto 24.
Patay ang tatlong hinihinalang hold-upper at karnapper matapos silang makipagbarilan sa mga pulis sa lungsod ng Quezon. Isa sa mga nakuwang baril ay may tatak na Philippine National Police. Si Oscar Oida, Naka-Alerto 24. Sa tunnel na ito sa may Batasan Commonwealth nagtapos ang umano'y shootout sa pagitan ng mga hinihinalang karnapper hold-upper at mga pulis 1:15 na madaling araw. Ang tatlong suspect patay sa loob ng sinasakyang Isuzu Crosswind. Nabawi mula sa mga suspect ang tatlong baril, kabilang na ang isang 9mm na may logo pa umano ng Philippine National Police. Sinundan ng mga pulis ang naturang Crosswind matapos umano nilang maispatang sumakay doon ang isang alias Andrew na suspect sa pamamaslang sa 15 anyos na lalaki kahapon ng umaga. May witness sila dyan eh. Tapos sinundan nila yung tao. Nung sumakay dito, sundan na nila to. Nang beripikahin nila ang plaka ng naturang Crosswind, napag-alamang karna pala ito. Kaya pinahabol. Nung hinahabol nila yan, nung bago bumaba dito, nagpapapatok sila eh. Kaya pinutokan na. Wala namang nasaktan sa mga nakipagbarilang pulis. Inaalam na ng mga otoridad ang katauhan ng mga suspect. Kung mga pulis nga ba ang mga ito o nakapang-agaw lang ng baril ng pulis. Oscar Oida, Naka-Alerto 24. Arestado ang dating beauty queen at actress na si Aurora Sevilla matapos siyang mahuli raw ng mga pulis na nagbebenta ng shabu sa Mandaluyong. Nakatutok si James Velasquez. Huli sa akto ng umanay pagtutulak ng droga ang dating artista na si Aurora Sevilla sa Calentong Street, Mandaluyong City, ganap na 10:00 ng gabi. Agad na nagsagawa ng operasyon ng Anti-Illegal Drugs Division ng Mandaluyong Police sa lugar matapos makatanggap ng anonymous tip tungkol sa pagtutulak ng droga doon. Agad daw nilang namukha ng dating artista si Aurora Sevilla. Huli sa akto nagbebenta na shabu kay Rondi Choydian, 31 taong gulang na taga-barangay Dansalan, Mandaluyong. Agad namang umamin si Choydian na bibili sana siya ng droga kay Sevilla. Sabi ko, tip ako, meron yung siya. Binigyan ako, inabot ako, magkano ba yan? 700. Pero maring itinatanggi ni Sevilla na nagbenta siya ng droga. Base sa kanyang salaysay, napunta lamang daw siya sa Calentong Street para maglaro sa mga slot machine para manalo ng perang gagamitin sa field trip ng kanyang anak. Kaya raw laking gulat niya na may lalaking bigla nag-abot sa kanya ng 2 sachet na shabu habang naglalaro. Gumagawa ko ng sarili kong pera para doon sa big trip ng mga anak ko. Wala akong iniisip na mag-ginan o tumunga o bumili. 2 sachet na tinatayang may halagang halos 2,000 piso ang nabawi mula kay Sevilla. Patuloy rin siyang iimbestiga ng pulisya at nakatakda siya sumailalim sa isang drug test. Tututukan din daw nila ang lugar ng insidente para masigurong wala ng ibang mangangahas na magtulak ng droga sa syudad. Hindi po namin tatantanan ito hanggat ang drugs mayroon pa rin sa lugar, andun din po kami. James Velasquez, Naka-Alerto 24. Wag naman. Chika Minute! Wala raw love life ngayon si Rian Ramos pero matunog ang balitang siya ang secret crush ni Jeff Eigenman. Ang reaksyon ni Rian sa chika ni Lars Santiago. Highlight ng career ang turing ni Rian Ramos sa pagkakasama niya sa pelikulang Panday. Hindi raw kasi lahat ng artista nabibigyan ng pagkakataong mapasama sa higanting movie series na pinasimula ng namayapang hari ng pelikulang Pilipino na si Fernando Poe Jr. Ngayon, itinuloy ni Senator Bong Revilla ang tradisyon ng Panday sa Metro Manila Film Festival. First action ko to. Siya, action star talaga siya. So marami siyang binigay sa akin na tips. Pinakita niya sa akin kung paano mag-fight ng tama, yung talagang mukhang... Isa pang kapartner ni Rian sa Panday si Jeff Eigenman. Sobrang easy to work with kasi wala, napaka-happy person niya lang sa set. Gaano naman kaya katotoo ang nagsusulputang balita na si Rian ang tunay na crush ni Jeff? Alam naman natin ang totoo na kung sino ang talagang gusto ni Jeff. Pero hindi ako yon. Paglilinaw ni Rian, wala siyang love life sa ngayon. Kahit ang chismis tungkol sa pagkakamabutihan nila ni Akihiro Sato ay itinatanggi ng dalaga. Gayunman, ayaw niyang tanggapin na wala siyang kayakap kaya malamig ang kanyang Pasko. Yakapin ko mami ko, bakit? Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Katrina Halili may babala sa mga gustong manligaw sa kanya. Ang detalye niyan sa pagbabalik ng Chika Minute. Susunod!
US President Barack Obama at kanyang pamilya nanguna sa tradisyonal na pagpapailaw ng kanilang National Christmas Tree. Coach Freddie Roach umalma sa ikinakasang bakbakan ni Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. sa Marso. At Eugene Domingo, may kissing scene na naman sa kanyang bagong pelikula. Tutukan lahat ng yan dito sa 24. Sa Amerika, pinangunahan ng First Family ang pag-iilaw sa kanilang National Christmas Tree. 3, 2, 1, ho! Talampakan ang taas ng puno na nakatanim malapit sa White House. Pagkatapos ng pag-iilaw, nag-storytelling si US First Lady Michelle Obama. Napuno rin ng musika ang pagdiriwang. Mga kapuso, kaabang-abang ang lokal na eleksyon sa lungsod ng Makati. Ang ilang kasing maglalaban-laban sa pagkalkalde, mga dating magkalyado. Nakatutok si Julius Segovia. Pala sa akong pinuntahan pa lang niya, sapat sa pera. Mahigit isang dekada na ring magkapartido sa PDP laban sina Makati Mayor Jejomar Binay at Vice Mayor Ernesto Mercado. Pero ngayon, naghiwalay na sila ng landas. Patotoong sa larangan ng politika, walang permanenteng magkaibigan. Si Mercado sana ang pambato ng partido sa pagkaalkalde, pero lumipat siya sa Nationalista Party at sa ilalim nito kakandidato. In fairness kay Mayor Jojo Binay, kung siya ang masusunod, gusto niya talagang ako ang tumakbo ng mayor sa ilalim ng kanyang partido. Pero ang problema nga hindi nga marule ni Mayor yung kanyang pamilya. Hindi niya mapasunod si Dr. Binay, hindi niya mapasunod si Junjun Binay. Nung malaman ho namin na talagang ayaw na niyang suportahan namin siya, of course, nakakalungkot. Sa tagal kong inalagaan yan, no? Sa tagal kong binigyan ng poder yan. Sentro ng komersyo ang Makati, kaya nais ni Mercado na mapabilis ang proseso sa pagkuha ng business permits. Ang anak ni Mayor Binay na si Councilor Jejomar Erwin Jr. o mas kilala sa tawag na Junjun ang makakatapat ni Mercado. Tatakbo si Junjun sa ilalim ng United Opposition. Sakaling pala rin, edukasyon para sa kabataan ang pangunahing pagtutuunan niya ng pansin. Pumalawat ako at malakas ang loob ko dahil alam ko na sobra-sobrang pagtitiwala ng mga taga Makati basta Binay ang namumuno dito sa aming lungsod. Veterano namang maituturing si dating senador at kongresistang si Butz Aquino bilang independyente. Malapit ang mga Binay at mga Aquino. Si Binay ay masugid na taga-suporta ni yumaong Pangulong Cory Aquino, nahipag naman ni Butz Aquino. I want Makati not only to be first class, Binay has made it first class, I want it to be world class. Ang anak ni PAGCOR Chairman Efrain Menuino na si Erwin, ang pinakabata sa apat na nag-aasam-asam na masungkit ang mayoral post sa Makati. Sa edad na 28, walang takot na papasukin ng abogadong si Erwin ang mundo ng politika sa ilalim ng Bikis Pinoy. Sa kalusugan at edukasyon daw nakasentro ang kanyang plataforma. Alam mo, minsan sa pinuno, hindi kailangan na may karanasan ka eh. Minsan matagal ka sa posisyon, wala ka namang nagawa. Mabuti na yung bago na maraming plano, maraming gustong gawin na bago. Karanasan, kakayahan at kasikatan ang ilan sa maituturing na mga batayan sa pagkapanalo sa politika. Pero mga botante pa rin na masusunod kung sino ang iluluklok nila sa pwesto. Julio Segovia, nakatutok, 24 oras. Chika Minute! Matapos ang Kimidora, may panibagong movie na pinagkakaabalahan si Eugene Domingo. Siya nga agad ang sumabak sa first shooting day ng pelikulang Working Girls 2010. Mga nagseseksi ang aktres ang kasama ni Eugene dito. Kabilang sina Christine Reyes, Janelyn Mercado, Rufa Gutierrez at Iza Calzado. Leading man naman ni Eugene si Ricky Davao at may kissing scene sila. Pawis na pawis ako. Ito lang yata ang may kissing scene dito. Na naman. O, hayaan mo na. Sa shooting lang ako nahahalikan, okay? Hindi pa tapos ang chikahan. Stay tuned. Abangan! Sa Amerika,
ang bra na pwede ring emergency face mask. Pagbiyahe sa labi ng isa sa mga UNTV newsman na pinatay sa Maguindanao, sinamahan ng mahabang motorcade. At Beyonce, most nominated sa 52nd Grammy Awards. Walang patid na pagtutok dito sa 24 oras. Sa Chicago, sa Amerika, isang babae ang nakaimbento ng bra na pwedeng gawing face mask. Ayon kay Dr. Elena Bodnar, magagamit ang bra mask kapag may emergency. Gawa ito sa ordinaryong bra. Ang pagkakaiba lang, meron itong karagdagang hook para ma-lock ang strap. Yan. Yung, pinakita pa niya kung paano suotin. Sa tulong ng bra mask, hindi na raw malalanghap ang mga mapaganib na elemento sa hangin. May iba-iba rin itong kulay at disenyo. Naiuwi na sa Maynila ang labi ng UNTV News driver, isa sa 4 na taga-UNTV na kasama sa mga biktima sa Maguindanao Massacre. Nakatutok si Mark Salazar. Media killing at election-related violence ang Maguindanao Massacre. Pero para sa ina ni UNTV News driver Daniel Tiamzon, ang luha niya'y mula lang sa natural na pait ng mawala ng anak. Si Tiamzon ay isa sa 4 na UNTV newsman na kasamang pinagbabaril at inilibing kasama ang kanilang news car sa Maguindanao noong November 23. Lasog-lasog ang kanilang katawan at kinilala lamang sa pamamagitan ng fingerprinting at DNA test. Kaya sa larawan na lamang at hindi sa loob ng ataol makikita si Daniel ng kanyang pamilya. Bago magtanghali kanina, nilipad sa Maynila ng may bahay niya si Daniel. Tila pagod ng lumuha si Editha habang minamasdan ang kabaong ng asawa. Sa airport, sinalubong si Daniel ng mga katrabahong puro nakaitim na t-shirt na sumisigaw ng mensaheng katarungan para sa mga biktima ng Maguindanao Massacre. Sa pahayag ng UNTV, mabagal ang aksyon ng gobyerno sa kaso. Alam mo, ang pagsasalita ay isang bagay, pero ang katibayan ng sinabi ay isang bagay ulit. At hindi pa natin nakikita yung kalukusan. Mula sa airport, sinamahan ng mahabang motorcade ang labi ni Tiamzon papuntang headquarters ng UNTV. Ang motorcade nagmistulang kampanya para sa hustisya. Huwag ho tayo titigil hanggang hindi po nakukulong o nasisintensyahan ang mga batuan na may kagagawan ng pagkamatay ng ating kapatid na si Daniel Tiamzon. Sa UNTV headquarters kung saan nakaabang ang isang programa, si Pangulong Arroyo naman ang inaatangan ng responsibilidad para sa mabilis na hustisya. Mrs. Arroyo, pagkakataon mo ito na gumawa ng isang mabuti at yan ay ang pagbibigay katarungan sa mga bangkay ng Maguindanao Massacre. Sa ngayon po, mabagal ang ano nila. Pero yun nga po, pinangako naman po ni President Arroyo na gagawin niya po lahat. Umaasa na lang po kami doon sa pangako niya na yun. Nagtapos ang biyahe ni Tiamzon sa Loyola, Guadalupe, kung saan siya ilalagak hanggang mailibing sa Linggo alas 3 ng hapon. Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Si Nel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Isa sa mga hangaring ng Give a Gift Alay sa Batang Pinoy Christmas Project ay ang maipadama ang diwa ng Kapaskuhan sa mga bata, lalo na sa mga nakatira sa mga liblib at malalayong lugar sa bansa. Sa lalawigan ng Ilocos Norte, napadpad ang aming team upang maghatid ng maagang pamasko. Parang malaking pinto ang papasok sa pinakahilagang bahagi ng Ilocos Norte, ang marker ng Pagudpud. Pero maliban sa mga palatandang ito, may lugar pa pala na lampas dito na tila isang paraiso. Ito ang bayan ng Adams. Dalisay ang tubig na lumalagaslas sa talon. Ang ilog, napakalinis. Ang bundok, sagana, sa lunti ang puno. Hanging bridge at pagsakay sa motorsiklo ang magdadala sa iyo sa Adams. Dahil sa layo sa kabihasnan, kaya siguro hindi pa nasisira ang kanilang likas na yaman. Payapang namumuhay roon ang mga katutubong Yapayaw, Igorot at Iknig.
at buhay na buhay pa rin ang kanilang kultura. Makikita ito sa magilas nilang pagsasayaw. Nakakatuwa rin ang hinanda nilang awit. Love is something if you give it away, it will come right back to you. Ang bawat pulang bag na ating dala, simbolo ng walang sawang pagmamahal sa mga tulad nila. Yapayaw kami! Agyaman kami! Kayutan! GMA! Tanang-tanang! Diyo kami na anuan regalo! Naku, walang anuman. Alay rin natin ang mga pasasalamat na yan sa ating donors, sponsors at volunteers na laging bukas palad na tumulong. Salamat din sa Walter Brett sa San Agustin Trucking Services na naging katuwang natin para marating yung napakalayong Adams. Samantala, baka po nais ninyo magregalo sa marami pa nating mga kabataan, maaari po kayong mag-donate sa aming mga bank account o kaya naman ay mag-log on sa www.kapusofoundation.com para sa credit card donation. Susunod! Kampo ni Manny Pacquiao may pahayag na tungkol sa posibleng bakbakan ni Pacman at Floyd Mayweather Jr. sa Marso. Katrina Halili, ano kaya ang masasabi sa mga gustong manligaw sa kanya? Malalaman natin sa pagpapatuloy ng 24 oras. Time out! Mga kapuso, tutol po si Coach Freddie Rhodes sa kinakasambakbakan ni Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. sa Marso. Masyado raw maaga ang laban na yan para sa kanyang alaga. Kailangan pa raw makabawi ni Pacman sa matinding laban nila ni Miguel Cotto. Makitime po muna tayo kay Sports Saksi, Chino Trinidad. Kung si Coach Freddie Roach ang masusunod, mukhang for future consideration ang ikinakasang laban ng top-ranked top honcho na si Bob Arum. Ang Manny Pacquiao kontra kay Floyd Mayweather Jr. para sa 2010. Lumulutang ang petsang Marso 13 para sa pinakamalaking laban ng milenyo. Inalmahan ito ng future Hall of Fame trainer. Masyado raw maaga para ilaban ang kanyang alaga. Pinarating ni Roach ang kanyang agam-agam mula sa London kung saan ay inihahanda niya ang isa pang prospect na si Amir Khan para sa laban nito sa Disyembre 5. Ayon kay Roach, hindi pa panahon para isabak agad sa mabigat na laban si Pacquiao. Lalo pat wala pang nakakaalam ng tunay na kondisyon ng katawan ng pambansang kamao matapos ang mabigat na laban kontra kay Miguel Cotto noong Nobyembre. Hinala nga ni Roach, seryoso ang tama sa kanang tenga ni Pacquiao. Isang bagay na dapat pagtuunan ng pansin ng mga taong malapit sa pambansang kamao. Dagdag ni Roach, dapat magpakasarap muna sa pagpapahinga si Pacquiao sa piling ng kanyang mga mahal sa buhay ngayong Kapaskuhan. Kung si Roach ang masusunod, ipagpapaliban muna niya ang laban ng pound for pound king hanggang makalipas ang eleksyon sa Mayo. Kailangan din daw ang mahabang pahinga upang maihanda hindi lamang ang kondisyon ni Pacman, ngunit pati na rin ang gagamitin nilang taktika kontra sa mapanganib at wala pang talong si Pretty Boy Floyd. Chino Trinidad, Nakatutok, 24 oras. Samantala, kapapasok lamang po ng balitang ito, sumagot na po si Manny Pacquiao tungkol sa ikinakasang laban nila ni Floyd Mayweather Jr. Live po ito si Chino Trinidad mula sa lungsod ng Manila. O Chino, tuloy ba o hindi sa Marso? Mike, wala na kailangan intayin. Markahan nyo na inyong mga kalendaryo. Marso 13, ang biggest fight of the millennium. Manny Pacquiao agrees to face ito pong si Floyd Mayweather Jr. Okay naman sa March 13 and then inaayos pa ni Bob, pina-finalize pa lahat. Hindi naman pala yung pound for pound title ang pinag-uusapan dito, kundi merong parang personal na gustong patunayan ito si Manny Pacquiao kay Pretty Boy Floyd. Pagkakaiba ni Floyd siguro sa ibang mga nakakalaban ko is si Floyd is marami siyang mga trash talk na hindi dapat gayahin ng mga bata. At doon sa maraming nag-aalangan, lalo na si Coach Freddy na baka masyadong maaga, lalo na doon sa injury na tinamo nitong si Manny Pacquiao, doon sa kanyang laban na huli kay Miguel Cotto. Sabi ni Manny kanina, handa na siya, yung katawan ko naman ready, pero inamin din niyang hindi na siya bumabata. Kailangan dubling pangangalaga sa katawan ngayon dahil siyempre patindi ng patindi yung mga kalaban natin sa taas ng ring. And then, of course, paedad tayo ng paedad, so kailangan pabawas na pabawas yung mga ano na, alam mo na yan?
Kung ano man ho yung alam nyo na yon, ay hindi ko ho alam yan. Basta, ang alam ho natin, nakakasana ang date. Ito po ay sa March 13. Ang isa sa mga detalyeng dapat pag-usapan, yun na lang tinatawag na weight na paglalabanan ng dating pound for pound king na si Pretty Boy Floyd at ng kasulukuyang pound for pound king na si Manny Pacquiao. Mike? Chino, may usapan ba kung saan gaganapin ang laban? Kasi may 3-4 na lungsod sa Amerika na naglalaban-laban at gusto nila doon maganap yung laban ni Manny Pacquiao at ni Floyd Mayweather Jr. Mike, sariling opinion, tingin ko sa Las Vegas magaganap dahil walang bayan na makapagbibigay, makakapag-offer, makakapag-raise ng malaking pera para gugulin dito sa pagtatapat ng 20 pound for pound king, yung present at saka yung past na pound for pound king. May usapan na ba kung magkano ang magiging kita nitong dalawang champion na ito? Chino? Yan ang key dyan na Mike, paano napapayag si Manny Pacquiao knowing na ito napakaagang laban. Pero sa panukat natin Mike, hindi bababa. Uulitin ko, hindi ho bababa ng 30 million US dollars ang maaaring kitahin ni Manny Pacquiao sa labang ito kontra kay Pretty Boy Floyd. Maraming salamat, Chino Trinidad. Susunod! Babala ni Katrina Halili sa mga nagbabalat manligaw sa kanya. Aminado ang Armed Forces of the Philippines na posibleng galing mismo sa militar ang ilan sa mga baril at bala na nahukay malapit sa bahay ng mga ampatuan. Kakasuhan daw nilang sino mang sundalo na mapapatunayang nagbenta nito. Nakatutok si Ivan Mayrina. Ayon mismo sa otoridad, hindi mahirap tukuyin kung sino may-ari ng mga baril at balang ito. Pero ang hindi nila agad masagot ay kung paano nakarating dito ang mga balang pag-aari ng Department of National Defense. Na dapat ayusin ng organisasyon. Isa sa mga hinaing ng mga sundalong Magdalo na nagaklas sa tinaguriang Oakwood Mutiny ay kung paano raw nakakarating ang mga sandata ng militar sa mga mismong kalaban nila. Nang imbestigahan ng Feliciano Commission, nakumpirma na napapasakamay nga ng masasamang elemento ang mga armas ng AFP. Ilan sa mga tinukoy na dahilan, ang pagbebenta mismo ng mga sundalo o mga di-otorisadong pamimigay ng mga ito. For a soldier, he considers this one of the gravest violation because these firearms and this ammunition could be the same firearms and ammunition that could kill any one of us. Maring may mga ilang tiwaling mga sundalo, some scalawags in the service. But this definitely, hindi sila yung nagre-represent ng mas malaking organisasyon natin. Mahigit 100 kahon ng bala ng M16 na gawa ng Arms Corporation of the Philippines o Armscor ang kabilang sa mga nahukay sa May Sharif Agwa kagabi. Tukoy na nilang lot number ng mga balang ito, pero hindi na raw kailangan i-trace kung kanino nila ito ibinenta dahil sa mga balang tulad nito, pulis at militar lang ang pwede nilang bentahan. Armscor does not sell to any individuals. So, you sell only to who? Well, we sell only to the government, no? Pinaiimbestigahan na raw ng liderato ng AFP ang mga natagpo ang armas at bala. Kakasuhan daw nila ang sino mang mapapatunayan na nagkasala, aktibo man o retiradong sundalo. There is a possibility na itong mga baril na ito ay ginamit mismo dun sa ginawang krimen. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 Oras. Samantala, posible raw may isa pang biktima ng Maguindanao Massacre na hindi pa nakikita. Ipagpapatuloy po ng mga otoridad ang paghukay sa bayan ng Ampatuan para makita siya. Nakatutok si Ruth Cabal. Maghuhukay muli bukas ang ilang dayuhang forensic experts at taga-Commission on Human Rights sa massacre site sa Ampatuan, Maguindanao sa posibilidad na meron pang mga bangkay na di pa na-recover. Sa opisyal na tala ng gobyerno, 57 bangkay ang na-recover sa site. 3 pa rito ang di pa kilala. Pero sa ngayon, hindi lang 3 kundi 4 na pamilya raw ang naghahanap ng kanilang kaanak na posibleng nakasama sa mga namasaker. There is the possibility na meron pang bangkay doon. Tsaka meron pa kasing naaamoy doon na na stench. Sa December 14 o 16, isasagawa ang 3 araw na public inquiry ng CHR sa massacre, kasama sa iimbestigahan ng posibleng pakikipagsabwatan at kapabayaan ng iba pang opisyal ng gobyerno, pulis at ng militar sa pagpatay. Sa ginawang forum sa University of the Philippines kanina, bukod kay De Lima, humarap din ang ilang media group sa mga estudyante ng MASCOM kasama na ang UNTV. 4 na empleyado ng UNTV ang kasama sa massacre at bukod raw sa kasong pagpatay, naghahanda na rin ng disqualification cases laban sa mga ampatuang tatakbo sa 2010. Knowing the influence of the Ampatuans in the area, there's a big chance that they would just be back in power. If the cases are acts of terrorism,
under the Terrorism Act, they can be perpetually barred from running to public office. At sa pambihirang pagkakataon, tumunog kaninang tanghali ang UP Carillon sa tono ng Bayan Ko. Panaghoy raw ng universidad sa mga biktima ng masaker. Sa tradisyon kasi, hapon lang pinatutugtog ang Carillon. Ito ay paggunita nga sa napaka-karumal-dumal na insidente sa kasaysayan ng politika at sa kasaysayan din ng periodismo sa bansa. Ruth Cabal, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Big contender si Beyonce sa 52nd Grammy Awards. May 10 nominations ang R&B and pop singer. 8 naman ang nakuhang nominations ng 19-year-old na si Taylor Swift. Si Lady Gaga naman may 5 nominations. Maglalaban-laban ang 3 diva sa 3 categories, ang album, song at record of the year. Ang grupong Black Eyed Peas naman ng Pinoy na si Apple the App nakakuha ng 6 nominations. Gaganapin ang Grammy Awards sa January 31. Trabaho raw muna at hindi love life ang pinagtutuunan ng pansin ngayon ni Katrina Halili. At sa mga may balak naman manligaw sa kanya, may babala si Kat. Makichika tayo kay Lars Santiago. Kitang-kita ang kaseksihan ni Katrina sa costume niya bilang Serpina, ang bagong kalaban ni Darna. Hindi raw madaling suotin ang kanyang costume. 1.5 oras bago matapos ito dahil bukod sa damit, pinipintahan pa ang kanyang katawan. May stockings po sa loob para maging madulas and powder. At isa pa palang dusa yung hair po ang bigat. Tagi po ako sinasabunutan. Sa kaseksihan ngayon ni Katrina, marami ang nag-aakala na lalong dumami ang kanyang manliligaw. Sabi ng aktres, walang lalaking umaaligid sa kanya. Hindi naman kaya na-trauma na si Kat sa pakikipag-boyfriend pagkatapos ng kinasangkutang kontrobersya. May trauma po. Siguro po sila po yung magkakatrauma sa akin dahil alam naman po nila kung ano mangyayari sa kanila, di ba, kapag gumawa sila ng hindi maganda sa akin. Ang nalilink sa kanyang si Chris Lawrence, patuloy pa rin ba ang panunuyo? Nandiyan lang po siya, very supportive pa rin para sa akin. Pero sa ngayon, trabaho muna ako. Naka-move on na si Katrina mula sa kinasangkutang kontrobersya. Pakiramdam daw niya, mas lalo siyang naging matatag at nagpapasalamat siya na sa kabila ng pinagdaanan, abala pa rin siya sa kanyang career. Tuloy-tuloy po yung projects and tuloy-tuloy po yung buhay ko. Hindi ko po tatapusin sa nangyari. So, haharapin ko ng bonggang-bongga ang buhay ko. Lars Santiago, updated sa Showbiz sa Pineng. That's it for Chika Minute. Happy weekend, everyone. Ako po si Pia Guanyo. Mel, Mike? Maraming salamat, Pia. Mga kapuso, patuloy pa rin ang pakikisa ng ilang mga citizen journalists sa ating pagbabalita. Sa video na ipinadala ni Jerk at Jonathan Cinco sa pamamagitan ng U-Scoop ng GMA News, ramdam na ang Kapaskuhan sa Aparig, Cagayan. Inilawan na po yung higanteng Christmas tree roon. Nagkaroon din ng lantern contest. Tinutukan naman ng isang MASCOM student ng San Sebastian College Recoletos ang kilos protesta kahapon sa Mendiola, Maynila. Humihingi ang mga realista ng katarungan para sa mga biktima sa Maguindanao Massacre. Nais na maipanawagan ng pansin ni Marcelino C. ang isang kalyeng hindi natapos sa Barangay V. Mapas at sa Santa Maria, sa Santa Maria, Bulacan. Umaasa siyang matapos na ang proyekto para mapakinabangan ng mga residente. Para magpadala ng mga video o litrato ng mahalagang balita, mag-log on sa www.gmanews.tv/newsscoop. Para naman sa MMS, i-text ang balita, MMS space, ang inyong mensahe, pangalan at address at isend sa 4627. At para naman po sa impormasyon, i-text ang balita, space, ang inyong mensahe, pangalan at address at ipadala sa 4627. At yan po mga balita aming tinutukan sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. 21 araw na lamang at Pasko na. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Mel Tiangco. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan.